Pwede niyo bang sabihin sa akin kung bakit niyo ipinagpaliban ng operasyon ng papa ko nung araw na yun? Gusto kong malaman kung bakit niyo ipinagpaliban ng surgery ng papa ko. Nalaman ko, ang ospital na lang daw ang bahala ron. Yun lang ang alam ko. Bakit ho? Meron pa bang iba? Kasi ang balita ko, nagkakahalaga ng mga 10 million ang mga nasira niyang equipment. Oo nga. Mga ganun nga ang halaga nun. 14 years na ang lumipas. Ang laking halaga na nun dati. Kung ganun, hinayaan lang nila kayo at hindi kayo pinagbayad? Inimbestigahan din naman kami ng mga pulis noon. Pagkatapos sinabihan kami kung ano yung napagdesisyonan nila. Hindi na nila tinuloy ang demanda at hindi na rin kami pinagbayad. Ano yun? Ganun na lang? Wala ba silang sinabing dahilan sa inyo? Ganun na nga. Siguro dahil na rin namatay ang asawa ko ron sa ospital o napakabata pa ng anak ko. Ganun lang. Ganun lang ang nangyari. Wala na ako ibang alam maliban doon. Ganun ba? Okay, sige. Maraming salamat. Nga pala. Anong pangalan na anak ninyo? Ano? Kang Dongju, tama ba ako? Nagtrabaho siya dati sa Gode at surgeon siya ngayon sa Dodom Hospital. Alam mo ba kung anong bagay ang pinakamadaling gawin? Ang pagsira sa isang relasyon. Hindi yun nangangailangan ng pera o ng effort. Magagawa mo yun gamit lang ang salita. Sa oras na to, niloloko ka niya. Alam mo ba, yung pasyente na ipinagpaliban mo noon ng operasyon, walang iba kundi ang papa ko. Alam mo ba yun, Master Kim? Oo, natatandaan ko na. Naka-duty ako nung gabing yon. 2 pasyenteng may dissection at cardiac infarction. Ang dumating 5 minuto ang pagitan. Ibig sabihin, ikaw ang nag-utos na ipagpaliban ang operasyon ng papa ko para sa pasyenteng VIP. At hindi si Presidente. Hindi siya kundi ikaw, ganun ba? Oo. Desisyon ko yon, hindi sa kanya. Tumataas ng 1% kada oras ang chance na manganib na mamatay ang pasyenteng may acute aortic dissection. May isang pasyenteng may cardiac infarction na 99% ang chance na mamatay in 1 hour. At pasyenteng may dissection na unti-unting tumataas ang chance bawat oras. Pareho silang dumating sa ospital, 5 minuto ang pagitan. Kung nandun ka, sino sa dalawang yun ang uunahin mong operahan, Dongju? Hindi dahil sa VIP yung pasyente. Ginawa kong desisyon na yon. Dahil siya ang dapat na unahin. Yun ang katotohanan. Si Dr. Yang, tinawagan mo ba sa Jungil Hospital? Opo. Ang sabi niya darating siya rito sa loob ng 10 minuto. Sabihin mo rin si Dr. Nam na asikasuhin yung pasyenteng may colitis. At si Dr. Yang sa aortic dissection. Opo, Master Kim. Aalis na ako para sabihin sa kanila. Kaya mo ba? Kaya mo bang mag-opera ng pasyente ngayon? Kung hindi mo kayang gawin, sabihin mo si Dr. Don na siya ang mag-opera. Hindi, ako na lang. Ako na ang gagawa ng operasyon na yun. Sigurado ka ba na kaya mong gawin yan? Huwag niyo akong alalahanin.
Gusto kong gamutin mo ng maayos yung pasyenteng may dissection. Dr. Kang, Sige. Gagawin ko yun. Nurse O. Pwede bang ikaw ang sumama sa kanya? Nakikiusap ako sa'yo. sige, Master Kim. Okay ka lang, Dongju? Papagising! Papa! Bakit? Bakit? Cut. Cut. Wala ako kung wala ang romantic ideals ko sa buhay. Good job. Ano? Bakit? Kang Dongju, talaga bang ayos ka lang? Hayaan mong tapusin ko muna. Pag-iisipan ko yun pagkatapos ng operasyon. Hindi ko rin alam kung okay ako o hindi. Aalamin ko kung dapat gamitin ng Stormy o hindi. Pagkatapos kong alisin ang bitukan niya na may necrosis o cell injury. Scalpel. Anong ginagawa niyo? Bakit hindi niyo ginagamot ang asawa ko? May ibang pasyente po kami na mas dapat unahin. May salamin na nakabaon sa tiyan ng asawa ko. Sino pa ba ang mas dapat unahin sa kanya? Tama. Ang totoo, dapat nga unahin ng asawa ninyo. Pero bilang emergency staff, hindi ko kami pwede magbigay ng utos para sa operasyon. Ilipat niyo na siya sa iba. Kung hindi niyo siya ooperahan. Pero walang ibang ospital. Isang oras mula rito yung pwedeng gumawa ng operasyon. Ano ba kayo? Mahigit 1 oras na kami sa ospital na to! Sorry, oh. Dr. Kang, tumatawag si Dr. Jung. Ano yun, Inso? Oh, Dr. Kang, sa palagay mo, gaano katagal pa abutin yan? Bakit? Yung kasing pasyente may injury sa abdomen. Hindi magagalit. Nandito yung asawa niya at galit na galit. Ang sabi niya, hindi raw inaasikaso ang asawa niya. Pwede bang pakibilisan mo dyan? Sinabi ko na sa'yo ipaliwanag mo sa kanya na may kailangan pang unahin. Sinabi ko na yun, pero galit pa rin siya. Kahit nabilisan ko pa ang pag-oopera, abutin pa rin to ng 1 oras. Oo nga, kasi simula mo pa lang. Sige, gano'n na lang. Grabe naman yun. Dr. Kang, huwag kang magmadali. Gawin mo lang yan. Kapag natapos na si Master Kim, siya na ang mag-oopera. Hindi, ako na ang gagawa. Kinakailangan natin itong i-dissect ng ganito kalaki. Kailangan ko magmadali. Bovi. Teka. Pan! Saan ba yung galing? Mukhang tinamaan ko yung isa sa mesenteric arteries. Hemostatic. Hahawakan ko gamit ang hemostatic. Humanda ka na itay ito. Master Kim, si Dr. Jung sa ER, kinukumusta niya ang aortic dissection operation. Yung guardian kasi ng pasyenteng may abdomen injury, nagrereklamo kung bakit hindi pa siya inooperahan. Pump on. Tay. Master Kim?
Okay. Anong susunod kong gagawin? Hintayin munang bumaba ang body temperature tapos simulan ng circulatory arrest. Hihintayin nating bumaba sa 24 degrees ang body temperature niya. Sige. Si Master Kim, matatagalan pa siya bago matapos. Ayaw na ayaw niya talaga yung ginugulo siya sa gitna ng operasyon. Ganun ba? Nurse, hindi ka ba nakikinig? Gano'ng katagal niyo pa bang paghihintayin yung asawa ko? Ay, masisiraan ako sa ospital Ano na ba to. yan? Nakakainis. Ay. Grabe. Ba't ba natatagalan ka? Nakita ko na. Tay! Cut. Cut. Releasing hemostatic. Wala nang bleeding. Kumusta ang vital signs niya? Bumibilis ang heart rate niya pero okay lang, ituloy lang natin. Resuming to functional end-to-end. GIA. Sisimulan na ang arrest. Hindi tayo gagamit ngayon ng selective perfusion. Kailangan matapos tayo in 30 minutes. Pump on. Akin na uli yung GIA. Cut. Suction. Let's embalm. Specimen. Specimen. Forceps. Isa pa please. Okay. Graft. Cut. 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 Pakihanda yung hemovac, please. Irrigation. Cut. Cut. Okay. Clamps. Pump slowly. Naglagay ako ng hemovac, tatapusin ko na. Full flow. Pakitaas ang body temperature. Inabot ang 28 minutes, Master. Okay. Gaya ng dati, hindi mo ako binigo, Dr. Kang. Tatapusin ko to in 10 minutes. Pagkatapos, isusunod ko yung pasyenteng may salamin sa tiyan. Pakisabi na, ihanda na yung susunod na pasyente. Okay. Cut. Cut. Dr. Yun. Okay na ang proximal. Pwede na to isara. Halika, ikaw ang gumawa. Ha? Ako po? Marami tayong oras hanggang tumaas ang body temperature. Huwag kang magmadali at pagbutihin mo. Tutulungan naman kita. Halika na. Proline number 4. Cut. 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 Okay. Ngayon naman, i-release mo ang hangin at clamps. Clamps off. Good job.
Maayos po ang naging operasyon. Buti naman. Nagkaroon ng intestine necrosis dahil sa blocked vessels. 30 cm ang kinailangan naming putulin. Ganun kahaba, Dok? Kailangan pa namin maghintay at obserbahan ang asawa nyo habang ginagamot namin. Salamat, Dok. Sige po. Sandali lang po, Dok. Ano yun? Dok, hindi pa maayos naman ang operasyon ng asawa ko. Oo. Nung pinapirma kasi ako para sa surgery consent, sabi sa akin na abutin ng 2 oras o mahigit pang operasyon pero natapos mo yun ang wala pang 1.5 oras. Kaya naisip ko, Hindi po mahalaga kung gaano katagal ang operasyon. Ginawa po namin ang lahat. At matagumpay naman ang ginawa naming operasyon sa kanya. marami pong salamat. Magiging okay na siya. Mas marami palang pasyente ang ginagamot dito kaysa sa pagkakaalam ko. Hindi niyo ba alam? Ha? Ang ospital na to, kilala ho ito sa lugar na ito. Mahusay ang mga doktor dito. At kung minsan, papayagan kanilang hulugan ng bayad. Mukha ho yatang sumailalim kayo sa heart surgery. Paano mo naman yung nalaman? Ganon din po ako. Mahina rin po ang puso ko. Kaya alam ko. Hindi malubha ang bawal niya base sa CT scan. Isuture natin siya at tapusin na. Okay. Simulan na natin. Scalpel. Ay, malamig na. Hello? Hello? Cellphone to ni Kang Dongju, hindi ba? Opo. Cellphone nga to ni Dongju. Hello po, si Sojung po ito. Sojung, ikaw pala yan. Meron pong inooperahan ngayon si Dongju. May mahalaga po ba kayong sasabihin? Hindi sa ganon. Gusto ko lang na... Okay lang ba si Dongju ngayon? Opo naman. Okay lang naman siya. Mabuti naman kung ganon. Matagal na kasi kaya napatawag ako. Maalala ko. Kumusta nga pala yung side dish na dinala ko nung nakaraan? Yung side dish sa kimchi po ba? Naku, kauubos lang namin. Ang totoo, ako halos ang umubos. Ang sarap po kasi. Sorry po, Ma. Hindi. Mrs. Kang. Naku, tita. Pasensya na po kayo. Hindi ko po talaga alam kung anong itatawag ko sa inyo. Okay lang naman na mamang itawag mo sa akin eh. Hindi sweet kapag Mrs. Kang. Tama po. Mas maganda talaga kapag mama. Gusto mo ba magpadala pa ako dyan ng ibang side dishes? Talaga po? Yun palang burdock dish, masarap din po yun. Gusto mo yun? Ano pang gusto mo? Yung stir-fried anchovies. Yung stir-fried fish cakes, gusto ko rin po yun. Gusto mo yung beans na niluto sa soy sauce? Wow! Gustong-gusto ko po yun. Dito sa Gangwon, kilala ang probinsya na to sa mais. Gusto niyo po padalhan ko kayo? Nakakahiya na kayo lang ang nagpapadala sa amin. Talaga? Sige, padalhan mo ako ng mais na galing dyan. Mukhang maganda nga.
Yun ba ang dahilan kaya tinulungan mo ako nung araw na yun? Nung araw na nagwala ako ng husto sa emergency room. Alam mo bang ako ang anak ng pasyenteng namatay dahil sa mga priorities mo? Kaya naging mabait ka sa akin. At nagawa mo pa akong gamutin. Ano ba talaga ang gusto mo marinig mula sa akin? Sabihin mo. Ni minsan ba pinagsisihan mo yung desisyon na ginawa mo noon? Sa huli, may namatay na pasyente dahil sa naging desisyon mo. Kahit minsan, pinagsisihan mo ba yon? Nasa harap mo yung isang pasyenteng mamamatay. Pagkatapos yung isa naman, hindi ka sigurado kung anong mangyayari. Kahit na lumipas na ang mahabang panahon, naniniwala ako na ang pinili ko, yun ang mangyayari. Ganun pala yan. Pero bakit ang bigat pa rin ang nararamdaman ko ngayon? Sa isip ko, alam ko, naiintindihan ko kung anong sinasabi mo. Pero bakit ganun? Ang pakiramdam ko, niloko ako. Bilang isang doktor, alam ko naman talaga kung anong klaseng sitwasyon yun. Kaya lang bilang isang anak, bakit patuloy pa rin ako nagagalit? Sa tingin ko, hindi ako ang dapat mong tanungin, kundi ang sarili mo. Ang sarili mo ang dapat mong tanungin. Hindi ka na ngayon isang batang walang magawa dahil nawalan ng ama. Isa ka ng doktor. Oh. Bakit sinabi mo yung kay Dongju? Hmm? Hindi ba, hindi mo naman alam na naunang dumating yung dissection patient? Ginawa mo yung operasyon sa VIP nang hindi yun nalalaman? Kahit na nalaman ko, ganun pa rin naman ang pipiliin ko. Kahit sabihin ko sa kanya na hindi ko yun alam, hindi rin gagaan ang kalooban niya. Lalabas lang na parang nagdadahilan ako. Pero paano yan kung tuluyan ka na ng talikuran ni Dr. Kang? Isa na siyang doktor na kailangan natin dito. Minsan mas makakabuting harapin na lang. Sa halip na alamin ang totoo na parang nagdadahilan na lang. Pinagsama-sama na ng marketing team ang articles. Okay, ilabas niyo na to. Sige, gagawin ko na, sir. Si President Do, ibang klase talaga siya. Nagawa niyang traidorin ng ganito ang lahat. President Jo! President Jo! Tingnan niyo to! May binabalak na naman si President to! Hindi ba isang malaking kalokohan yan? Pasensya na. Sarado pa po kasi kami ngayon. Kumusta ka na, Miss No? Hindi mo ako natatandaan? Sino ba kayo? Ako si Osung Jae, yung nag-cover sa kaso ni Jung Hyun-joo. 14 years nang nakaraan. Binabasa mo ba yung article na yan?
Alam mo ang totoo niyan. Si Dr. Buyong Ju ang gumawa ng operasyon. May mali sa article na yan. Si Dr. Bu ang gumawa ng surgery, pero hindi mo makikita ang pangalan niya dyan. 14 years ago, sineta at pinalabas na siya ang may kasalanan ng lahat. Ngayon naman, hindi man lang nabanggit ang pangalan niya. Ano sa palagay niyo? Sorry, wala akong masasabi sa bagay na yan. Hindi ako gagawa ng article. Wala akong voice recorder. Hindi rin ako magsusulat sa notebook kong dala. Pwede mo bang sabihin yung eksaktong nangyari nung araw na yon? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Sandali, mahalaga pa ba yan? Ang matigilang chismis ang pinakamahalaga. Isipin mo usap-usapan tungkol kay Chairman Shin. Hindi ko naman pwedeng palampasin yun. Bukod pa ron, hindi ko pwedeng ilabas ang Doldam Hospital para sa media exposure. Pero kahit na, paano mo nagawang agawin ang ginawa ni Master Kim? Huwag kang ma-disappoint, President Yo. Isinulat naman namin na iba pang mga pangalan ng staff member sa article na yon. Pinag-iisipan ko pa nga, nabigyan ng reward ang mga staff sa ibang okasyon. At kung kakayanin namin, pinag-iisipan ko rin na dalhin sila sa Gode Hospital. Paano, President Yo? Busy kasi ako ngayon. Ano ibig niya sabihin? Ililipat silang lahat? Paano na ngayon ang Doldam Hospital? Ang ibig sabihin nun, katapusan na natin. Yun nga ang sinasabi ko eh. Si Master Kim ang nagpakahirap. Pagkatapos ngayon, ang Gode lang ang makikinabang. Ninanakaw nila ang mga bata at magagaling na doktor na tinuruan ni Master Kim. Kailangan meron tayong gawin sa bagay na to. Naintindihan mo ba? Tulad ng ano? Una, kailangan muna natin sabihin kay Master Kim ang tungkol dito. Alam na ni Master Kim. Alam niya ang tungkol doon? Ano sinabi niya? Ay, naku, hayaan mo na lang yun. Ano? Paano ko naman hahayaan yun? Nakita mo ba yun? Ikaw ang gumawa ng lahat tapos ibang tao makikinabang? Bakit pa pati yun inaalala mo? Hayaan mo na. Total, puno na ng mga pasyente ang ospital natin. At saka isa pa, kulang o wala rin tayong sapat na higaan sa intensive care unit. Master Kim! Alam mo ba kung anong pinakamagandang nagawa ko sa buhay? Nung isinuko ko ang Buyong Ju, ang totoo kong pangalan, na wala ang mabigat na pasan-pasan ko sa balikat ko. Naging malaya ako nung kinalimutan ko ang pangarap na magtagumpay. Alam mo, Nurse O, masaya at kontento na ako kung paano ko nabubuhay ngayon. Master Kim, hindi pwede yon. Kami? Ang buong team? Inimbita kayo ni President Do. Ang buong team nyo. Gusto niyang i-congratulate kayo sa lahat ng ginawa niyong pagsisikap. Kaya sana sumama kayong lahat. Okay? Si Master Kim, pupunta ba siya? Sa tingin mo ba tatanggapin niya ang imbitasyon? Siyempre, hindi niya tatanggapin. Kung ganun, hindi ako pupunta. Walang dahilan para pumunta ron. Sige. Hindi naman po ako kasama sa operasyon. Pasensya na. Okay lang. Kayong tatlo naman ang key figures eh. Sasama kayo, hindi ba? Dr. Song, ako po kasama. Dr. Jung, ikaw na lang uli ang magjo-duty sa emergency room habang wala sila, okay? Okay. Hindi na ako makakapunta. May binabantayan pa po akong pasyente. Una na ako. Teka, Dongju. Hindi pwedeng wala ka. Hoy! Kailangan kong bantayan si Chairman Shin. Hindi ako pwedeng umalis ng ospital, Dr. Song. Sorry. Sandali, Dr. Yun. Please, wag mo naman tong gawin. Oh, aalis ka rin ba, Dr. Do? Hindi pwedeng ako lang ang nandun. Sa tingin ko, hindi naman yun ang gusto ng papa ko. Hay. Hindi ito ang dapat na mangyari. Sandali! Dr. Song, bakit parang hindi niya ako nakikita? Ano ba ako, invisible? Kailan ba ako makakauwi nito? Bakit hindi mo ako sinasagot? Sabihin mo nga, hanggang kailan niyo pa pababayaan ng ganyan ng asawa ko? Pasensya na pero hindi naman namin pinababayaan ang asawa niyo, ma'am. Dapat kasi nasa intensive care unit na siya matapos ang operasyon. Kaya bakit hinahayaan niyo rin ang asawa ko? Gaya ng sinabi ko sa inyo, wala pang bakanting higaan sa ICU. Tama na nga, pwede. Nasaan ang doktor ng asawa ko? Gusto ko makausap ngayon yung doktor.
Nakipagkasundo ka na kay Master Kim? Ayaw mong pag-usapan ng tungkol doon, tama ba? Okay, gets ko na. Nga pala, tumawag ang mama mo, Dongju, kung ayos ka lang daw. Nakausap mo ang mama ko sa cellphone? Narinig ko kasing nagri-ring. Sasabihin ko sanang nasa operating room ka. Meron pa ba kayong ibang pinag-usapan? Oo, yung tungkol sa mga side dishes. At tungkol sa mais. Kung ganun, yun pala ang pinag-usapan niyo. Bakit? Dr. Kang, may problema yung isang pasyente. Ano nangyari dito? Bigla na lang siyang nagkaganyan. Parang inaatake siya. Bigyan mo siya ng 4 milligrams lorazepam, IV line. Okay, Doc. Nailagay ko na po. Alcoholic siya, tama ba? Oo. Sa palagay ko, delirium tremens to. Dr. Kang, 180 na ang heart rate niya. Bigyan mo ng ampil ng lorazepam. Sige, Doc. Hindi pa rin bumababa ang heart rate niya. Bigyan mo pa ng ampule ng lorazepam at inject 200 milligrams penorbital. Okay, sige. Mag-inject ka ng 100 milligrams Secamin. Okay. Sir! Sir! Ang asawa ko. Ma'am, pwede ko ba kayo makausap? Doc, anong nangyayari sa asawa ko? Nagkaroon po ba ng problema? Yung operasyon niya? Wala ho. Wala namang problema sa operasyon niya. Kaya lang, serious alcohol withdrawal symptoms ang nangyayari sa kanya. Yun ang tinatawag na delirium tremens. Ano yung delirium tremens? Sinubukan namin na kontrolin ito gamit ang gamot, kaya lang hindi ito gaanong gumana. Kapag nagpatuloy ang kondisyon ng asawa niyo, baka magkaroon po siya ng cardiac arrest. Doc, huwag naman sana. Pakiusap, biligtas niyo ang asawa ko. Hindi siya mabuting asawa, pero hindi ako mabubuhay nang wala. Ma'am. Dr. Kang, narito ka pala. Doktor, hanggang kailan mo balak na pabayaan doon sa ER ang asawa ko? Ano? Sa totoo lang, nagagalit na ako dahil inurong niyo ang operasyon niya. Tapos ngayon hindi siya madala sa ICU, Ma'am, ha? tama na. Hindi ba ipinaliwanag na naman yun sa inyo ng head nurse? Sa ngayon, wala pang available na bed sa ICU. May mga nauna kaming inoperahan bago ang asawa nyo at parehong kritikal ang kondisyon nila. Kung ganon, hindi sana kayo tumanggap ng pasyente. Wala kaming magagawa. 2 emergency patient ang biglang dumating dito. Kaya nga humingi kami ng pangunawa ninyo. Maayos ang lagay ng asawa nyo matapos ang operasyon. Huwag kayong mag-alala. Ililipat din naman po namin siya sa ICU. Tama na to. Ilipat mo na ngayon sa ICU ang asawa ko. Ngayon din, narinig mo? Sandali nga. Alam mo, hindi na tama ang ginagawa mo. Anong sinabi mo? Hindi nabigyan ng asawa ko ng sapat na oras para maoperahan dahil sa asawa mo. Pagkatapos ngayon naman gusto mo rin kunin ang higaan niya sa ICU? Ano? Anong ibig sabihin nun, ma'am? Narinig ko kahapon yung sinabi ng isang doktor. Narinig kong nangako ka. Nabibilisan mo ang pag-opera sa asawa ko dahil sa asawa niya. Ano ka mo? Hoy, misis! Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba alam na inurong nila ang operasyon ng asawa ko dahil sa asawa mo? Kayo nga ng asawa mo ang sumingit dito? Anong sinabi mo? Pwede ba? Huwag ka nga magpatawa. Tama na to. Pwede ba? Huminahon muna kayo. Kayo, ma'am, nagkakamali ho kayo ng iniisip. Hindi ko minadali ang operasyon at wala akong ipinangako. Sinabi ko sa inyong ginawa ko ang lahat na magagawa ko. At kayo naman, doktor ang magsasabi kung sinong pasyente ang uunahin sa emergency. Oo, tama na. Alam ko yun. Dalhin mo na ang asawa ko sa ICU ngayon din dahil kung hindi, idedemanda ko ang ospital nyo. Bilis, ilipat nyo na ang asawa ko! Dr. Kang, inatake siya! Diyos ko! Yung VPB at defibrillator, dali! Apo. Diyos ko! Diyos ko! Paano na ang gagawin ko? Ako na dyan. 200 joules. Tabi. Shock! Paano na? Asawa ko!
Bigyan mo ng 1 mg epinephrine every 3 minutes. Apo. Ako na sa heart rhythm. VF, 200 joules. Shot! Diyos ko! Ano nangyayari sa asawa ko? Ano nangyayari? papalitan ko siya. Okay. Ang asawa ko! Halos mag-iisang oras na. Nag-inject ba na epinephrine every 3 minutes? Tama na, Dr. Kang. Honey. Ang pasyenteng si Lee Dong-soo. Sumakabilang buhay niya. Hindi. Hindi. Bakit sinabi mo kailangan siyang operahan? Hindi mo naman pala maililigtas. Kung ginawa mo ng maayos ang operasyon, hindi sana namatay ang asawa ko. Ibalik mo siya. Ibalik mo ang asawa ko ngayon din. Ngayon na. Doktor! Hindi ang operasyon niya ang dahilan. Nangyari yun dahil sa alkohol. Namatay siya dahil sa delirium tremens. Yun ang dahilan, hindi ang operasyon. Pumunta pa siya rito kahapon eh. Imposibleng magdamag lang nangyari to. Pakiusap. Ibalik mo siya. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Honey. Doktor, ibalik niyo siya sa akin. Huminahon lang po kayo. Bibigyan namin kayo ng pagkakataong magpaalam. Kailangan niyo magpaalam sa asawa niyo. Honey. Sa tingin ko ngayon, malilipat na sa ICU ang asawa niyo. Anong klaseng ugali ang pinakita mo ron? Bakit ka nagalit sa asawa ng pasyente? Dahil pinagdududahan niya ang operasyon ko. Ginawa ko ang best ko, ang lahat ng kaya kong gawin. Ginawa ko lahat para mahanap ang bawal infarction. Sinikap kong maalis yung piraso ng salamin. Di ko kasalanan kung puno na ng pasyente ang ICU. Hindi ko kasalanan na lasinggero ang asawa niya. Bakit ang operasyon ko sinisisi niya sa nangyari? Bakit? Alam ko naman na gusto mo ako sigawan gaya ng ginagawa ko. Gusto mong sabihin, wala kang option para gawin ang desisyon tungkol kay Papa. Na sigurado kang ginawa mo ang lahat ng magagawa mo bilang doktor na umopera sa kanya! At hindi kita dapat sisihin. Siguro yun ang iniisip mo ngayon. Alam ko yun. Alam ko yun at nababaliw na ako sa sobrang galit. Gustong-gusto kitang sisihin pero hindi ko kayang gawin.
Hindi ko na kayang isisi sa'yo. Dahil isa na ako, doktor. Alam mo, kung ano yung madalas na naririnig ng mga surgeon. Bakit inooperahan mo siya? Hindi mo pala kayang iligtas. Yung pangalawa, na madalas nilang naririnig, maayos naman ang pasyente dahil sa operasyon lumala ang kondisyon niya. Magligtas ng mga buhay ang ginagawa natin dito sa ospital. Pero hindi maiiwasan na makatanggap tayo ng kritisismo at paninisi. Natural lang yun. Kutsilyo ang gamit natin sa paghiwa ng tao. Sa oras na kumalma ka na, bumalik ka ron at magsorry sa kanila. Yun ang tatapos sa paggamot mo sa kanila. Naintindihan mo? Sorry po, Master. Hindi ko kaya. Hindi ko pa kayang tanggapin ngayon. Dr. Kang. Pwede ka bang makausap? Si Dr. Buyong Jo, wala siyang kasalanan. Kung wala siyang ginawang kasalanan, bakit pinalis siya sa ospital sa ganung paraan? Inisip niyang responsable siya sa nangyari. Anong ibig mong sabihin? Lalabanan mong ospital? Kung susuko ako ng ganun lang at walang sasabihin, kahit kailan, hinding-hindi mo yun maiisip. Kung ano yung mali at mga nagawa mong kasalanan, at kung bakit hindi mo na yun dapat ulitin. Sa tingin mo, kapag lumaban kami, mananalo ka ba sa amin? Iniisip mo ba na hindi ko yun magagawa? Pero masasaktan ka lang. Alam mong hindi ako natatakot sa'yo. Hindi naman ikaw. Yung 7 member na kasama mong nag-oopera. Kahit anong ingay pa ang gawin mo, Buyong Jo, hindi mo ako magagalaw. Ang matadamay at mapapatalsik, walang iba kundi yung staff members mo. Anong ospital kaya ang tatanggap sa medical staff na may ganong scarlet letter? Ikaw, sigurado kang kaya mong panagutan ang buhay nilang lahat? Kasama sa mga yan ang 3 taong may binubuhay na pamilya. Kaya manahimik ka na lang at umalis. Kung maglalaho ka na lang, mabubuhay ng tahimik ang 7 tao na yon. Kung ganun, ang 7 staff members ang dahilan. Kaya inaako na lang ni Dr. Buyong Jo ang lahat ng sisi at umalis siya sa ospital? Oo, ganun nga. Yun ang pagkakaalam ko. Bakit sinasabi mo sa akin ang bagay nito, Dr. Nam? Nakaraan yun ni Master Kim. Ano namang kinalaman ko dun? Ang totoo niyan, bukod kasi dun sa 7 tao, may isa pang taong pinagtakpan noon, si Dr. Buyong Jo. Nung araw ng libing ni Jang Yunju, isang high school student ang nasa ER nung oras na yun, ang gumawa ng matinding eksena. Pinagbabayad ng ospital ang mama ng bata, sinisingil siya sa mga nasirang equipment, hindi biro ang ginawa ng bata dahil nagkakahalaga yun ng 10 million. Sinubukan din nilang sampahan ng kasong kriminal ang bata. At dahil maigit 14 years old na siya, posible nga na mangyari yun. Ano tong sinasabi mo sa akin, Dr. Nam? Hindi ka man lang ba nagtaka? Hindi mo ba naisip yun? Bakit walang nangyari matapos yung ginawa mong malaking eksena sa ospital?
Nung panahong yon, wala kaming lakas ng loob. Hindi. Basta amang sabihin na duwag kami. Lahat kami nakahinga ng maluwag. Nainako yun lahat ni Dr. Bu. Tapos umalis na lang siya sa ospital. May isa pa akong gustong itanong. Kung hindi si Buyong Jo ang nag-opera, sinong nag-utos sa inyong gamitin ang pangalan niya? Ang vice president nung panahong yon. Ang taong to. Kapag nalaman mo ba, handa ka bang sabihin sa mundo ang katotohanan? Dapat gawin mong isang lugar ng hustisya ang mundong ito. Ano ba ang mga to? Sila ang mga pasyenteng inoperahan ng mga ghost surgeon. Ilan sa kanila, ang nakakaalam na ang operasyon na ginawa sa kanila ay isang ghost surgery. Makikita mo rin ang pera na ibinigay sa kanila ng Gode Hospital para manahimik bago sila tuluyang magdemanda. Bakit ibinigay mo to sa akin? Tapos ng statute of limitation sa kasong yan, kaya wala ka na rin magagawa. Pero pwede mo pa rin yung magamit laban kay President Do. Congrats! Bumalik ka na! Bye! Kahit hindi ko masabi sa lahat ng katotohanan, gusto kong ibigay ito sa taong dapat makaalam ng katotohanan. Honey, magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala, ha? Maghihintay ako rito. Ay, naku. Pasensya na kayo. Sorry nga pala dun sa ginawa ko kanina. Pero ganun pa man, gusto ko sanang malaman niyo to, ma'am. Dito po sa Doldam Hospital, pantay-pantay ang pasyente. Ang mga doktor dito ang pinakaseryoso sa pagliligtas sa mga pasyente. Hindi ko sinabi hindi kayo seryoso, ha? Hindi ko alam ba't sinasabi mo sa akin ang bagay na yan. Grabe. Oh, Doktor Yun. Halika sandali. Tingin ko hindi tamang baliwalain ito ng gano'n na lang. Naganda si President Do ng party para sa inyong lahat. Okay lang ang ibang tao, pero ikaw, hindi mo to pwedeng gawin kay President Do, di ba?
Kasi Dr. Song, hindi naman pupunta si Master Kim. Hindi pwedeng kami lang ang nandun. Ano ka ba naman? Kahit na imbitahin siya, hindi naman pupunta yun. Inimbita saan? Ay, nakakagulat ka. Ano yung hindi ako pupunta kapag inimbita? Si President Do, Master. Inimbita niya ang lahat ng staff ng Chairman Shin Surgery na pumunta po sa Seoul ngayong araw. Bakit niya ginawa yun? Ano ba sa palagay mo? Gusto niyang i-celebrate ang pagsisikap ng mga staff. Hindi pa ba sapat sa kanya ang pagmamanipula niya sa media? Papupuntahin niya sa Seoul, ang dami nilang ginagawa. Huwag ka namang ganyan, taong to. Hindi nila masabi na gusto nilang pumunta dahil iniisip nila na baka magalit ka. Sojung, hindi ka pupunta dahil sa akin? Hindi, Master. Hindi naman sa ganun. Nakita mo yan? Obvious na ayaw niya magalit ka. Hindi yan totoo, Dr. Song. Sabihin mo kung anong iniisip mo para malaman nila kung okay sa'yo. Papuntahin mo na sila, ha? Ang totoo niyan, si Nurse O at Nurse Pak, imbitado rin sila. Pero dahil nga kakampi mo silang dalawa, tinanggihan nila ang imbitasyon. Bakit nga hindi ako inimbita? Ha? Ang sabi mo, celebration yun para sa operasyon ni Chairman Shin. Baka nakakalimutan mo na ako ang lead surgeon sa team namin. Bakit naman hiniwalay niyo ako? Tigilan mo na nga to. Hindi ka naman pupunta ron Subukan natin para malaman mo. Ha? Sabi ko, imbitahin mo ako eh. Gusto mong pumunta? Siyempre naman. Ano? Dr. Yun, sumama ka sa akin. Pumunta tayo ron. Mas maganda kang pumunta sa Seoul para maiba naman, di ba? Okay lang ba? Opo, okay lang. Siya nga pala. Si Nurse O, pwede kaya siyang sumama? Libre kaya siya ngayon? Tumabi ka nga dyan. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Ano? Ano? Bakit naman gulat na gulat kayo? Gusto ko yung i-congratulate ng Gode Hospital. Pumunta tayong lahat sa Seoul para tanggapin ang pagbati nila sa atin. Nurse O, sumama ka sa akin. Dr. Nam, ikaw din. Manager Jam, gusto mong sumama sa amin? Pwede ba ako? Doin Boom, gusto kong sumama ka rin. Teka, paano naman ang emergency room? May iwan naman dito si Dr. Jung at Dr. Woo Yunhwa. At para sa General Surgeon, si Dr. Song ang GS on call. Ako? Kailangan ko sumama sa Seoul. Ano ba sinasabi mo? Kasama ka ba sa nag-opera kay Chairman Shin? Hindi nga, kaya Kung ganun, maiwan ka dito sa ospital. Para naman makaalis kami. Ikaw, Dr. Kang. Hindi ba sasama ka rin sa amin? Opo. Sasama ako. Kung pupunta kayo, pupunta kami. Ang saya nito. May iba naman. Pupunta tayo lahat sa Seoul. Ha? Halika na, Nurse O. Oo, sige, Dr. Nam. Ano bang dapat kong gawin? Paano ba yan? Paano ba yan? Anong dapat kong gawin? Ay, sandali. Ay, sasabihin ko ba sa kanya? O hindi? Hindi ko kaya. Papipigilan lang niya si Master Kim. Paano ko pipigilan si Master Kim? Ha? Hindi ko kaya sabihin hindi. Ano bang binabalak mo ngayon? Obvious naman. Hindi ko to nagawa 14 years ago. Gagawin ko na ngayon.
Dumating ka na. Salamat. Uy, dito ka pala. Ako to. Nasaan ka na? Kayo pala. Sigurado ko na parating na sila dyan. Silang lahat? Hindi ka pupunta? Ha? Ang totoo, hindi ako makakapunta dyan. May enteritis kasi ko eh. Aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Naku, pasensya na, Presidente. Pasensya na talaga. Kailangan ko nang pumunta sa CR. President Do, ngumiti kayo. Oo. Tayong lahat. Magpa-picture tayong lahat. Yan. Kunan nyo, ha? President, anong oras kaya sila darating dito? Ang sabi sa akin, parating na sila. Anumang oras nandito na sila. Hoy, sino yun? Sino yun? Tingnan nyo, oh. Sino mga yan? Sino mga yan? Balita ko, magagaling naman. Buyongju? Ang kauna-unahang matagumpay na artificial heart replacement surgery sa Korea. Anong ginagawa mo rito? Naisip ko kasi na party ito para sa artificial heart implant. Dapat lang na nandito ako. Kami ang tunay na bayani ng surgery. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap sa mundong ito? Ang mapagtagumpayan ang sarili mo. Si Buyongju, 14 years ago, ay isang tuwag. Ang totoo niyan, hindi niya lang alam kung paano manalo. Nanahimik lang siya. Ayaw niyang gumawa ng mga dahilan. Pagkatapos tumakas siya. Naisip niya, ganon niya dapat akuin ang responsibilidad. Ano bang sinasabi mo, reporter? Alam mo, sa tingin ko, magiging mahirap to para sa'yo, Presidente. Ano bang gusto mong palabasin? Ano ngayon? Kakalabanin mo ako? Bakit? Natatakot ka ba?